Walang sinuman sa gitnang silangan ang umasa na ang katahimikan ang magiging hudyat ng pinakamalaking sakuna sa loob ng ilang dekada. Alas 2:13 ng Huwebes ng gabi. Ang napakalaking port city at energy hub na sentro ng mga pipeline ng langis at gas, planta ng desalination at pangunahing power station ng maraming bansa ay nagkaroon ng sabay-sabay na malfunction na hindi pa nangyari kailanman. Ang lahat ng control monitor sa laboratory wall ay isa-isang namatay. Mula sa berde na ilaw na kumukurap-kurap ay naging matingkad na pula, tila isang babala mula sa katapusan ng mundo. Ang pinakamalubha ay hindi lang pagkawala ng kuryente, kundi ang pagbagsak ng koordinadong network sa buong rehiyon. Ang napakalaking pressure pipe ay nawalan ng balanse. Ang mga refinery ay hindi makontrol ang temperatura. Ang supply ng sariwang tubig mula sa mga desalination plant ay mabilis na nabawasan. Maraming paliparan ang lumipat sa emergency mode at maraming malalaking lungsod ang binalaan na maaaring maubusan ng tubig sa loob ng 72 oras. Sa Crisis Command Center, sinubukang suriin ng mga eksperto mula sa iba't ibang bansa ang sanhi. Ang ilan ay naniniwala na ito ay cyber attack. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang malfunction dahil sa heatwave na nagtulak sa control system na lampasan ang limitasyon nito. Ngunit anuman ang pinagmulan, ang resulta ay ang interconnected engineering system sa buong rehiyon ay unti-unting bumagsak. Parang isang domino effect. Pagsapit ng umaga, ang lihim na ulat ay nagsimulang dumating sa mga mesa ng 22 pinuno ng bansa na direktang at hindi direktang umaasa sa enerhiya at water network ng lugar na ito. Kung hahayaan pang magtagal ang sitwasyon, yayanig ang ekonomiya ng mundo, magugulo ang merkado ng enerhiya, maiiwan ang mga cargo ship, at milyon-milyong tao ang maaaring makaranas ng matinding kakulangan sa tubig. Ang listahan ng mga rescue team mula sa mga malalaking bansa ay halos lahat ay sinuri, ngunit ang nagpatahimik sa pulong ay ang pare-parehong konklusyon mula sa Independent Assessment Committee na nakakagulat. Sinabi nila na ang insidenteng ito ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng makina. Nangangailangan ito ng isang taong nakakaunawa kung paano buhayin ang isang severely injured system nang hindi nagiging sanhi ng pagbagsak ng iba pang bahagi. At isang pangalan ang binanggit, Pilipinas. Sa pulong, ang ilan ay kumunot ang noo, ang ilan ay nagkatinginan na hindi makapaniwala. Ngunit ang analysis team ay matatag na nagkumpirma na ang Pilipinas ay may pangkat ng field engineers na kilala sa pag-imbento ng mga solusyon sa limitadong sitwasyon, mabilis na lumilikha ng mga on-the-spot na sistema at nakapagligtas ng malalaking infrastruktura sa ilalim ng mga kondisyon na itinuturing na imposible ng ibang bansa. Sa loob ng ilang oras, ang opisyal na kahilingan para sa tulong ay ipinadala sa Maynila. Kinabukasan, habang sinisimulan pa lamang ng mga tao sa Pilipinas ang kanilang ordinaryong araw, natanggap ng gobyerno ang pinakamataas na antas ng lihim na mensahe mula sa 32 bansa. Hindi lang sila humihingi ng mga tekniko, humihingi sila ng himala. At walang sinuman ang nakakaalam na sa loob ng susunod na 48 oras, ang pangalan ng isang inhinyerong Filipino ay maitatala sa mga pahina ng kasaysayan ng gitnang silangan magpakailanman. Sa isang research building para sa smart infrastructure sa labas ng Maynila, si Inhinyero Sarang Saldanya ay nakatayo at tinitingnan ang modelo ng daloy ng presyon ng tubig sa isang malaking pipeline system. Hindi siya madalas lumalabas sa media, hindi siya isang bituin sa industriya ng teknolohiya at hindi rin siya isang ehekutibo na nakasuot ng mamahaling suit at nagsasalita ng matatamis na salita. Ngunit sa mga field engineer, si Sarang ay isang pangalan na tinawag ng marami na ang nagbabalik buhay sa patay na sistema. Ang kanyang nakaraan ay hindi maganda. Lumaki si Sarang sa isang pamilya ng ordinaryong manggagawa sa probinsya. Ang kanyang ama ay isang welder at ang kanyang ina ay may maliit na tindahan ng materyales sa konstruksyon. Mula bata pa, natutunan niya na ang bawat makina ay may sariling wika, ang kakaibang tunog ng pagyanig, ang bahagyang amoy ng sunog, ang hindi pantay na vibration para sa karaniwang tao. Maaaring ito ay maliliit na detalye, ngunit para kay Sarang, ito ay mga babala bago ang pagbagsak. Nang dumating ang pinaka-urgent na utos, agad siyang ipinatawag sa National Task Force. Sa loob ng saradong meeting room, isang malaking mapa ng gitnang silangan ang ipinapakita sa dingding na may daan-daang pulang linya na nag-uugnay sa mga refinery, pipeline, power station
at desalination plant. Diretsong sinabi ng ministro sa kanya na ang sitwasyon ay masyadong malala upang padalhan ng standard team dahil bawat minutong nasayang ay nangangahulugang milyon-milyong tao ang lumalapit sa krisis sa tubig at kuryente. Humingi siya ng team na makakagawa nito sa loob ng 48 oras. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Hindi agad sumagot si Sarang. Lumapit siya sa screen, nag-zoom in sa diagram ng koneksyon ng system at humingi ng 3 karagdagang impormasyon, ang pinakabagong presyon sa pangunahing pipeline, ang temperatura ng desalination unit, at ang pag-uugali ng automated shutdown system sa loob ng nakaraang 6 na oras. Nagkatinginan ang mga tao sa silid dahil hindi ito tanong ng isang taong tatanggi, kundi ng isang taong nakikinig sa boses ng sistema sa kanyang ulo. Pagkalipas ng 10 minuto, humarap siya at binanggit ang pangungusap na hindi malilimutan ng lahat. Kung ako ang pupunta, hindi ko isa-isang aayusin ang bawat punto. Bubuo ako ng isang pansamantalang puso para sa buong regional system at pagkatapos ay sabay-sabay nating bubuhayin ito. Ang ilan ay naguluhan, ang ilan ay hindi nakaintindi, ngunit ang mga inhinyero na katulad niya ay agad na nakaintindi na ang pinag-uusapan niya ay ang konsepto ng shadow core, ang pagbuo ng isang pansamantalang coordinating core upang muling ikonekta ang kontrol sa pagitan ng power, water at pressure system nang hindi kailangang kalasin ang lahat. Ang problema ay walang sinuman ang nakagawa nito sa isang regional network kailanman. Gaano kadelikado? May nagtanong. Kalmado ang boses ni Sarang. Napakadelikado po. Ngunit kung hindi natin gagawin, tiyak na patuloy na babagsak ang sistema. Humingi siya ng 17 tao lamang, hindi 17 point. Pinili niya ang mga tao mula sa iba't ibang larangan, pipeline engineers, control engineers, material specialists, industrial drone pilots, embedded system programmers, at field technicians na nakapagtrabaho na sa gitna ng bagyo, apoy, at matinding pressure. Bago lumabas ng meeting room, kinuha niya ang kanyang lumang helmet. Puno ito ng gas-gas, ngunit ginagamit niya ito sa bawat aktwal na fieldwork. Isang opisyal ang bumulong. 30 bansa ang nakatingin sa atin. Tumango si Sarang at maikling sumagot. Kung gayon, kailangan nating ipakita sa kanila na ang inhinyeriyang Filipino ay hindi lang mahusay sa papel at sa oras na iyon mismo, isang espesyal na eroplano ang inihanda. Ang 48 banwalong oras na misyon ay nagsimula ng mag-countdown. Umalis ang espesyal na eroplano sa Pilipinas kinagabihan. Tahimik ang kalangitan sa itaas ng mga pakpak. Ngunit sa loob ng cabin ay puno ng tensyon. Bawat upuan ay ginawang pansamantalang workstation, may mga tablet screen na nagpapakita ng diagram ng mga pipeline, balbula, pressure, electrical connection points, at real-time flow data na natitira mula sa backup system. Nakaupo si Sarang sa gitna ng cabin kasama ang kanyang 17 katao na team, walang nag-uusap ng kalokohan, walang nakakatulog ng matagal. Lahat ay sumasalo ng pinakamaraming impormasyon bago lumapag ang eroplano dahil alam nilang pagdating sa aktwal na lugar, ang sitwasyon ay magiging mas magulo kaysa sa mga dokumento. Ang kanyang team ay hati sa mga tungkulin ng may katumpakan. Si Perla, ang control system specialist, ay nagbabasa ng automated circuit breaking behavior. Si Antonio, ang material engineer, ay nagkalkula ng posibilidad na gumamit ng heat-resistant alloy bilang kapalit ng ilang bahagi na wala sa lugar. Si Hakim, isang inhinyerong Filipino-Arabo na nagsasalita ng 3 wika, ay naghahanda ng mga dokumento para sa field coordination. Samantala, si Mang Dante, ang senior field technician, ay naglalatag ng mga rough sketch sa papel dahil naniniwala siya na minsan, ang isip ng tao ay mas mabilis mag-isip kaysa sa computer. Habang lumilipad, patuloy na nagpapadala ng mensahe ang Emergency Command Center mula sa gitnang silangan. Nagsimula nang bumaba ang produksyon ng ilang freshwater plant sa kalahati. 3 coastal city ang nagdeklara ng water rationing. Ang mga backup power plant ay lumampas sa kanilang kapasidad at ang mga investor sa buong mundo ay nagsimulang magpanik dahil sa mga alingaw-ngaw na hindi pa opisyal na inihayag. Nang lumapag ang eroplano sa isang espesyal na airbase, ang unang nakita ng team ng Pilipinas ay ang hanay ng mga emergency vehicle na may asul at pulang ilaw na humahawi sa dilim at mga opisyal mula sa iba't ibang bansa na naghihintay na ang mga mukha ay malinaw na nagsasabing wala na silang oras para sa mga formalidad. Sa napakalaking Central Control Center,
Dinala si Sarang sa isang meeting table na kinauupuan ng mga opisyal mula sa iba't ibang bansa, kasama ang mga ministro ng enerhiya, mga commander ng infrastruktura, mga eksperto mula sa Europa, at mga teknikal na tagapayo mula sa Amerika. Sinubukan na ng lahat ang kani-kanilang mga pamamaraan, ngunit wala pa ring makahanap ng solusyon upang mapigilan ang cascading collapse. Nauna nang nagsalita ang general na responsable sa lugar. Napakaliit ng oras natin. 5 pangunahing lungsod ang malapit ng makaranas ng krisis sa tubig. Idinagdag ng isa pang analyst, kung isasara natin ang lahat ng desalination plant para sa kaligtasan, mawawalan ng tubig ang mga tao. Ngunit kung hindi natin isasara, may posibilidad na sumabog dahil sa back pressure. Hindi nagmadaling magbigay ng plano si Sarang. Humingi muna siya ng pahintulot na makita ang aktwal na sistema. Umakyat siya sa observation deck at tumingin sa napakalaking control panel. Paulit-ulit na tumutunog ang mga alarma, tila ang puso ng makina ay hindi regular ang tibok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng ilang saglit, tila inaayos ang lahat ng tunog sa kanyang isip. Pagkatapos ay nagsalita siya sa harap ng lahat. Ang problema ay hindi kung saan bumagsak ang sistema, kundi ang bawat sistema ay hindi na nagtitiwala sa isa't isa. Nagpuputol ito ng koneksyon para iligtas ang sarili at hinihila ang lahat pababa. Tinitigan siya ng mga dayuhang eksperto. At ano ang gagawin mo? Kinuha ni Sarang ang panulat at gumuhit ng isang malaking bilog sa gitna ng mapa at naglagay ng mga linya patungo sa power plant, sa mga pangunahing pipeline at sa mga fresh water plant. Bubuo ako ng isang shadow coordination center, dahan-dahan niyang sinabi, malinaw. Hindi para palitan ang lumang sistema, kundi isang pansamantalang utak upang ang lahat ng bahagi ay muling magsalita ng iisang wika sa loob ng 48 oras. Tahimik ang silid. Isa sa mga dayuhang tagapayo ang umiling. Imposible. Ngunit agad na sumagot si Sarang, kung imposible, hindi ako lilipad dito. Nang gabing iyon, nakuha ng team ng Pilipinas ang buong autorisasyon. Ito ang unang pagkakataon na pumayag ang maraming bansa na ipaubaya ang kinabukasan ng buong rehiyon sa kamay ng isang inhinyero mula sa Pilipinas. Pagkalipas ng hating gabi, ang pangunahing control center ay naging isang battlefield ng impormasyon. Ang mapa sa dingding ay hinati sa 3 layer, enerhiya, tubig at kontrol ng presyon. Ipinaliwanag ni Sarang sa lahat ng partido na ang nagpalala sa sitwasyon ay hindi ang pinsala sa isang punto lamang, kundi ang mga protective system ng bawat unit ay gumana ng napakahusay na naging kalaban ng isa't isa. Kapag naging abnormal ang presyon sa pipeline, mag-uutos ang desalination plant na bawasan ang load upang maiwasan ang pinsala. Kapag nabawasan ang load ng desalination plant, makikita ng power plant ang dalas ng pagbabago at magpuputol ng koneksyon ang sarili nito. Kapag nagputol ng koneksyon ang power plant, mawawalan ng balanse ang pressure pipe. At kapag nawalan ng balanse ang pipe, isasara ng safety system ang mga balbula. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng segundo hanggang ang buong regional system ay lumubog sa isang semi-paralyzed state. Hindi natin ito kayang ayusin ng isa-isang planta, sabi ni Sarang. Kailangan nating bumuo ng isang gitnang layer na makikipag-usap sa lahat ng sistema, parang isang interpreter sa isang silid, kung saan ang lahat ay sumisigaw sa iba't ibang wika. Ang kanyang plano ay tinawag na Shadow Core o Pusong Anino. Ito ay isang pansamantalang coordinating system na hindi manghihimasok sa orihinal na pangunahing core, ngunit magbabasa ng live data mula sa bawat bahagi, susuriin ang mga kritikal na punto at magpapadala ng detalyadong stabilizing commands upang hindi makabawi ang isang system at mapatay ang isa pa. Ang problema ay ang pagbuo ng ganito ay karaniwang tumatagal ng buwan, ngunit mayroon lang silang 48 oras. Iminungkahi ni Perla na gumamit ng backup industrial processors mula sa bodega ng Pantalan. Tumulong si Hakim sa koordinasyon sa mga opisyal upang makakuha ng access sa mga kagamitan na pag-aari ng maraming bansa. Si Mang Dante at Antonio ay nagpunta sa field upang suriin ang aktwal na control valve dahil ang impormasyon sa screen ay maaaring hindi tumutugma sa kondisyon ng metal na nakaranas ng matinding heatwave sa loob ng maraming araw. Sabay-sabay na nagsimulang magtrabaho ang team ng Pilipinas sa lahat ng front. Ang ilan ay nagsulat ng code, ang ilan ay nag-adapt ng mga konektor, ang ilan ay umakyat sa matataas na istruktura sa gitna ng init ng disyerto, ang ilan ay gumamit ng mga drone upang i-scan ang mga pipeline
upang makahanap ng abnormal na vibration points. Kasabay nito, nagsimula na ring kumain ang politikal na presyon sa oras. Ang ilang kinatawan ng bansa ay nais na agad isara ang ilang bahagi ng sistema para sa short-term na kaligtasan, habang ang iba ay iginiit na ang pagsasara ay magiging sanhi ng mas matinding kakulangan sa tubig para sa publiko. Lumakas ang ingay ng pulong, ngunit hindi pinansin ni Sarang ang mga ingay na iyon. Ang pinansin niya lamang ay kung ano ang hinihingi ng aktwal na sistema. 3:00 ng madaling araw, nakatanggap siya ng mahalagang ulat mula sa field team. Mayroong isang substation na inaakala ng lahat na malubhang nasira, ngunit sa totoo lang ay nagkamali lang sa pagbasa dahil ang heat-resistant sensor nito ay nawala ang katumpakan, kaya naunawaan ng central system na may labis na presyon, samantalang ang aktwal ay nasa ligtas na antas pa rin. Ngumiti ng bahagya si Sarang. Ito ang butas sa dingding na hinahanap niya, sinabi niya. Hindi tayo natalo sa makina, natalo tayo sa maling pag-unawa sa pagitan ng mga makina. Agad siyang nag-utos ng pagbabago nang hindi naghihintay ng mahabang proseso ng pag-apruba. Pagkatapos ay ginamit niya ang impormasyong ito upang bumuo ng bagong modelo. Ang Shadow Core System ay inangkop upang suriin ang pagiging maaasahan ng data bago magpadala ng utos, hindi lamang basta-basta naniniwala sa bawat sensor. Ang orihinal na dayuhang tagapayo ay nanatiling hindi naniniwala. Tiningnan niya ang plano at malamig na nagtanong, kung ito ay magkamali, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Tiningnan siya ng diretso ni Sarang. Alam ko po, ngunit ngayon, ang pinakamapanganib ay hindi ang pagkilos, kundi ang takot na kumilos. Ang salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid, at ito ang unang pagkakataon na nagsimulang maintindihan ng mga tao na ang team ng Pilipinas ay hindi dumating upang mag-ayos ng makina. Dumating sila upang buhayin ang pag-asa na malapit ng mamatay. Sumikat ang araw sa disyerto ng may kalupitan. Ang init ay napakatindi na, ang konkretong sahig ay naging mainit na parang kawali, ngunit ang team ng Pilipinas ay walang oras para magreklamo tungkol sa panahon. Kumalat sila sa iba't ibang itinalagang istasyon, tila mga bubuyog na alam ang kanilang tungkulin nang hindi kailangan ng paulit-ulit na utos. Si Sarang ay nagtayo ng isang maliit na operational center sa isang inabandonang bodega ng spare parts malapit sa Pantalan. Pinili niya ang lugar na iyon dahil ito ay nasa gitna ng power plant, desalination plant, at pressure node ng pangunahing pipeline. Sa loob ng wala pang 2 oras, ang lugar na puno lamang ng mga kahon at lumang pyesa ay ginawang makeshift control room. May mga foldable table, mga kable na nakalatag sa sahig, at mga backup na industrial server na nakahanay, tila maraming puso na naghihintay na isaksak sa iisang katawan. Nakaupo si Perla sa harap ng computer panel kasama ang team ng programmers. Sumulat siya ng set ng commands na hindi lang kontrolado, kundi kailangan ding isalin ang intensyon ng bawat sistema. Ang isang system ay nangangailangan ng katatagan, ang isa naman ay nangangailangan ng bilis, at ang ilang system ay nangangailangan ng matinding pag-iingat. Kaya, ang Shadow Core ay kailangang mag-isip bilang isang tagapamagitan, hindi isang diktador na nag-uutos. Sa labas, pinangunahan ni Mang Dante ang field team patungo sa pangunahing koneksyon ng balbula na inaakalang bottleneck. Ipinagdikit niya ang kanyang tainga sa istruktura at pinakinggan ang tunog ng vibration bago utusan ang mga manggagawa na tanggalin ang takip. Hindi lang tumataas ang presyon, mayroong back vibration mula sa kuryente, sinabi niya ng may kumpiyansa, na ikinagulat ng maraming lokal na opisyal dahil hindi pa malinaw na nadetekta ng mga instrumento ang puntong ito. Natuklasan ni Antonio at ng kanyang material team ang isa pang problema. Ang mga espesyal na konektor na kailangan ay wala sa stock at manggagaling pa sa Europa na aabutin ng ilang araw. Kaya, nagpasya si Sarang na gamitin ang isang paraan na hindi pangahas na gawin ng iba, ang paggamit ng magkaibang standard na piyesa mula sa 3 pinagmulan at iakma ito upang magkasama. Ipinaliwanag niya na sa normal na sitwasyon, maaaring hindi ito agad makapasa sa internasyonal na pamantayan, ngunit sa isang emergency, kung tama ang pagkalkula ng safety values, ito ang tanging paraan upang makaligtas. Isang opisyal mula sa isang bansang tagapagmasid ang napabulalas. Gumagawa ka ng piyesa mula sa wala, bahagyang ngumiti si Hakim at sumagot sa kanyang lugar. Maligayang pagdating sa estilo ng inhinyeriyang Filipino. Samantala, lalong lumakas ang pressure mula sa labas.
2 kapital na lungsod ang nagsimulang limitahan ang paggamit ng tubig sa ilang lugar. Ang pandaigdigang media ng ekonomiya ay nakatutok sa abnormalidad ng merkado ng enerhiya at sa social media, nagsimula ang mga tanong kung bakit kailangang ipagkatiwala ang pag-asa sa isang team mula sa Timog Silangang Asya. Ngunit walang sinuman sa team ng Pilipinas ang sumagot. Pinili nilang sumagot sa pamamagitan ng trabaho. Sa 10 oras, iniutos ni Sarang ang pagsubok ng koneksyon ng Shadow Core sa unang substation. Ang resulta ay hindi perpekto. Mas mabagal ang pagtugon ng sistema kaysa sa inaasahan ng 1.8 segundo na sa karaniwang trabaho ay maaaring ituring na maliit, ngunit sa isang napakalaking network na tulad nito, ang 1.8 segundo ay maaaring maging sanhi ng paglampas ng presyon at pagsira sa maraming balbula. Nagsimulang ma-stress ang marami, ngunit kalmado pa rin si Sarang. Tiningnan niya ang graph ng ilang sandali bago humingi ng mga larawan mula sa drone na lumilipad at sumusuri sa mga signal cable. At nakita niya ang sanhi. Isang signal ang tumatakbo sa isang lumang node na walang sinuman ang nagbigay pansin dahil itinuturing ito ng lumang sistema bilang isang hindi mahalagang backup na linya. Nag-ayos lamang siya ng ilang command at bumaba ang delay sa 0.3 segundo. Tahimik ang bodega ng ilang sandali bago marinig ang isang maluwag na buntong hininga. Hindi nagdiwang si Sarang. Sinabi lamang niya, mas maganda ngunit hindi pa sapat. Nakikipaglaban tayo sa oras, hindi sa mga numero sa screen. Pumasok ang sikat ng araw sa bodega bilang isang mahabang linya. Ito ang mga unang oras ng misyon at makikita ng mundo kung paano kayang gawing isang pabrika ng pag-asa ng isang maliit na team mula sa Pilipinas, ang disyerto. Walang malaking operasyon ang perpektong nagaganap, lalo na kung ito ay nangyayari sa loob lamang ng 48 oras. Sa 14 na oras, sinubukan ng team ng Pilipinas na ikonekta ang Shadow Core sa 3 substation na napakahalagang punto dahil ikinokonekta nito ang power generation system sa seawater pressure station para sa desalination plant. Kung gagana ang puntong ito, babalik ang network ng halos 30% ng mas mabilis. Ngunit agad na kumurap ng pula ang pangunahing screen nang ipadala ang test command. Tumunog ng malakas ang alarma. Ang isang secondary pressure valve ay biglang sumara na nagpagalaw sa buong sistema. Tumakbo ang mga opisyal sa buong silid. Ang data sa graph ay tumalon na parang heartwave ng isang taong nag-shook. Kanselahin. Kanselahin ang utos, sigaw ni Perla. Agad na iniikot ni Mang Dante ang switch upang manual na ihiwalay ang sistema sa gitna ng tunog na parang huni ng isang nagngangalit na bakal na hayop. Kung mas mabagal siya ng ilang segundo, maaring sumabog ang balbula na iyon at maging sanhi ng permanenteng pagsara ng buong pipe zone. Humupa ang lahat sa huli, ngunit ang katahimikan pagkatapos ng insidente ay mas mabigat kaysa sa alarm kanina. Nagsimulang gamitin ng ilang dayuhang tagapayo ang pagkakataong ito upang atakihin agad ang plano ni Sarang. Ito ang kinatatakutan namin. Ang inyong pansamantalang sistema ay nagpapataas ng panganib. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa. Kung hahayaan pang magpatuloy ang team ng Pilipinas at magkamali muli, ang pinsala ay maaaring maging ilang beses na mas malubha. Ang kapaligiran sa meeting room ay mas mainit kaysa sa temperatura sa labas, ngunit hindi nakipagtalo si Sarang. Direkta siyang lumapit upang tingnan ang command log. Nag-zoom in bawat frame at nanatili ng matagal bago magsalita ng may kalmadong boses. Hindi ang Shadow Core ang nagpasara sa balbula. Ito ang lumang sistema na nagbigay kahulugan sa suplementaryong utos bilang isang banta. Mabilis na sinuri ni Perla at natuklasan ang isang mas masahol na katotohanan. Ang lumang software sa nasabing substation ay mayroong lihim na protection function na wala sa kasalukuyang dokumentasyon. Ito ay ininstall ng isang lumang kumpanya. Ilang taon na ang nakalipas at ang impormasyon ay hindi na ipasa ng kumpleto dahil sa maraming beses na pagpapalit ng kontraktor. Nagulat ang lahat sa silid. Nangangahulugan ito na hindi nagkamali ang team ng Pilipinas dahil sa maling pagkalkula, kundi nakikipaglaban sila sa mga multo ng lumang sistema na nakatago ng walang sinuman ang nakakaalam. Gayunpaman, sa isang misyon kung saan ang bawat minuto ay mahalaga, ang tama o mali ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa resulta. Nagsimulang bumagsak ang tiwala sa team ng Pilipinas.
Iminungkahi ng ilang bansa na itigil ang proyekto ng Shadow Core at bumalik sa orihinal na plano ng paglilimita ng pinsala kahit na kailangang tanggapin ang malawakang kakulangan sa tubig at enerhiya. Nakita ni Hakim na kakaibang tahimik si Sarang. Lumapit siya at mahina siyang tinanong, "Ano ang gagawin natin ngayon?" Tiningnan ni Sarang ang screen na puno ng mga linya ng lumang code at dahan-dahang sumagot, "Tanggapin muna na hindi natin alam ang lahat at pagkatapos ay humanap ng paraan upang ibunyag ng sistema ang sarili nitong mga lihim." Nang gabing iyon, hindi natulog ang team ng Pilipinas kahit isang minuto. Nagsimula silang suriin ang lumang software, isinalin ang maraming manual, sinuri ang mga piyesa sa site, at kinapanayam ang mga lokal na technician na nagtrabaho sa sistemang ito 10 taon na ang nakalipas. Ang ilan ay nagretiro na, ang ilan ay malabo lang na naaalala, ngunit ang mga piraso ng impormasyong iyon ay unti-unting bumuo ng isang bagong larawan. Bago sumikat ang araw, natuklasan ni Sarang ang isang mahalagang bagay. Ang lumang sistema ay hindi nais na ihinto ang lahat. Nais lamang nito ng isang partikular na kumpirmasyon na wala sa modernong protocol. Ikiniling niya ang kanyang ulo, pagod ang mukha ngunit mas maliwanag ang mga mata. Sinabi niya sa team, "Hindi tayo bumangga sa pader, nakakita lang tayo ng nakatagong pinto." Ang unang pagkakamali ay muntik nang sirain ang lahat, ngunit sa kamay ng mga inhinyerong Filipino, ito ay naging susi. Lumipas ang 20 oras kasama ang matinding presyon mula sa lahat ng direksyon. Nagsimulang mag-ulat ang pandaigdigang media ng leaked news na ang energy at water network sa gitnang silangan ay humaharap sa matinding krisis. Bagaman wala pang opisyal na pahayag, hindi naghintay ang merkado. Malakas na umindayog ang presyo ng enerhiya. Nagsimulang magpalit ng ruta ang mga international shipping company at isang tanong ang paulit-ulit na lumitaw sa mga screen ng balita sa buong mundo. Kaya ba talaga ng team mula sa Pilipinas? Sa Central Control Center, nagsimulang mag-alala ang ilang opisyal na kung mabibigo ang misyon, ang politikal na responsibilidad ay magiging masyadong mabigat upang tanggapin. Iminungkahi ng isa sa Emergency Committee na limitahan ang papel ng team ng Pilipinas sa pagiging tagapayo lamang at ipaubaya ang kontrol sa grupo ng mga multinational na kumpanya na nag-install ng orihinal na sistema. Ang mungkahi ay nagpatumpik-tumpik sa marami dahil tila ligtas ito sa politikal na aspeto, ngunit hindi ligtas sa aspeto ng oras. Ipinatawag muli si Sarang sa isang emergency meeting. Pumasok siya na ang damit ay may alikabok at mantsa ng langis mula sa site, iba sa mga nakaupo sa paligid ng mesa na mukhang maayos pa rin. May direktang nagtanong kung tiniyak niya na magtatagumpay ang Shadow Core plan sa loob ng natitirang oras. Hindi siya sumagot ng magagarang salita. Hindi siya nagpakita ng labis na kumpiyansa at hindi siya nangako ng higit sa kung ano ang dapat ipangako ng isang inhinyero. "Hindi ko po matiyak na walang panganib," malinaw niyang sinabi. "Ngunit matitiyak ko na ang ibang planong iniaalok ay hindi aabot sa oras." Pagkatapos ay inilatag niya ang bagong impormasyon sa mesa, ang bakas ng lumang protocol na nakatago, ang plano upang maiwasan ang mga kritikal na punto, at ang disenyo ng partikular na set ng kumpirmasyon upang tanggapin ng lumang sistema ang mga utos mula sa Shadow Core nang hindi nagpapanik tulad ng dati. Isang eksperto ang nagtanong, "Bakit ka pa rin kumpiyansa kahit na nagkaroon ng pagkakamali?" Tiningnan siya ng diretso ni Sarang. "Dahil ngayon mas naiintindihan namin ang sistema kaysa 6 na oras na nakalipas at sa trabaho ng crisis recovery, ang pagtaas ng pag-unawa bawat oras ay mas mahalaga kaysa sa paunang kumpiyansa." Muling natahimik ang silid. Kasabay nito, ang larawan ng field team ng Pilipinas ay nagsimulang pag-usapan sa mga lokal na opisyal. Nakita nila ang mga inhinyero mula sa Pilipinas na kumakain ng baon sa sementadong sahig tulad ng ordinaryong manggagawa, umaakyat sa bakal na hagdan sa ilalim ng araw nang hindi nagrereklamo, nag-aayos ng mga piyesa na may mga kamay na may grasa at nakikipag-usap sa mga lokal na technician nang may paggalang, hindi sa paraan ng pag-uutos mula sa mga taong nag-iisip na sila ay nakahihigit. Mabilis na nakilala si Mang Dante sa mga field technician dahil naglakas loob siyang bumaba at pakinggan ang tunog ng balbula gamit ang kanyang sariling tainga, habang si Antonio ay binansagan ng mga lokal na technician na ang lumilikha ng piyesa mula sa hangin. Samantala, si Perla ay tahimik na tinawag na ang babaeng nakikipag-usap sa makina.
Ang tiwala ay nagsimulang magbago mula sa pagdududa tungo sa pagmamasid at mula sa pagmamasid ay naging maingat na pag-asa. Kinagabihan, sinimulan ng team ng Pilipinas na subukan muli ang bagong bersyon ng Shadow Core sa parehong substation. Sa pagkakataong ito, isinama nila ang partikular na set ng kumpirmasyon ayon sa pangangailangan ng lumang sistema. Dahan-dahang gumalaw ang graph sa screen. Umugong ang alarm ng ilang sandali bago isa-isang namatay. Hindi sumara ang balbula, hindi tumalon ang presyon, at nagsimulang tumugon ng matatag ang substation sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras. Sa bodega, walang malakas na hiyawan, tanging malalim na hininga at maikling ngiti dahil alam ng lahat na hindi pa ito tagumpay, ngunit ito ay patunay na posible ang kanilang plano. Nang gabing iyon, ang mga alingaw-ngaw tungkol sa team ng Pilipinas ay nagbago mula sa tanong tungo sa pagkamangha at mula sa kabilang panig ng mundo, ang buong Pilipinas ay hindi pa rin nakakaalam na ang kanilang mga anak ay nagpapaniwala sa 32 bansa sa salitang pag-asa muli. Nang umabot ang misyon sa kalahatian, ang pagod ay naging isang hindi nakikitang kalaban. Pula ang mata ng lahat, bahagyang nanginginig ang mga kamay mula sa tuloy-tuloy na trabaho sa loob ng maraming oras. Ngunit walang sinuman ang pumayag na magpahinga ng higit sa 10 minuto dahil alam nilang bawat pagpapabaya ay maaaring maging buhay ng milyon-milyong tao. Nakatayo si Sarang sa harap ng isang malaking whiteboard ng plano. Iginuhit niya ang mga linya ng mga substation na nagsisimula ng makontrol, isa-isa mula sa kabuuang 2 kritikal na punto. Sa ngayon, 5 punto na ang matagumpay na nakakonekta sa Shadow Core, na itinuturing na lampas sa inaasahan ng maraming partido, ngunit hindi pa rin sapat upang buhayin ang buong rehiyon. Kung hihintayin natin ang totoong stability, kailangan nating makakuha ng hindi bababa sa 9 na punto bago ang ika-36 na oras, paalala ni Perla. Tumango si Sarang, alam niya na mula ngayon ay magiging mas mahirap dahil ang natitirang mga punto ay hindi lang mas komplikado kundi nasa mga lugar din na mahirap maabot at mas mataas ang panganib ng pisikal na pinsala. Isa sa mga puntong iyon ay isang pressure station sa gitna ng disyerto, halos 2 oras ang layo mula sa Central Hub at may ulat na ang ilang bahagi ng cooling system ay malapit ng bumagsak. Kung tuluyang bumagsak ang istasyong ito, maraming pangunahing pipeline ang mawawalan ng balanse, kaya kusang loob na umalis agad ang field team ng Pilipinas kahit na ang panahon ay mainit na halos umabot sa mapanganib na antas. Sumakay ang mga sasakyan sa disyerto sa gitna ng makapal na buhangin. Dumating sina Mang Dante, Hakim at ilang lokal na technician sa istasyon na may nakita sa kanilang harapan na halos nagpatigil sa hininga ng lahat. Ang backup pump ay nagtatrabaho ng lampas sa limitasyon nito. Ang tunog ng metal na nagkiskisan ay nakakabingi, habang ang Central Control System ay nagbabasa ng data ng mas mabagal kaysa sa aktwal. Hindi naghintay si Mang Dante ng utos. Agad niyang inutusan ang mga manggagawa na tanggalin ang takip at yumuko upang tingnan ang shaft bago sumigaw sa gitna ng mainit na hangin, hindi papatay. Ngunit kung pipilitin pa ng 20 minuto, tiyak na mamamatay. Sa Central Hub, natanggap ni Perla ang impormasyon mula sa field at inayos ang algorithm ng Shadow Core upang dahan-dahang bawasan ang swing load ng presyon sa backup line. Kasabay nito, kinakalkula ni Sarang sa papel ang tamang timing para sa reverse load transfer upang hindi ma-shock ang iba pang punto. Sa sandaling na ipadala ang huling utos, ang pangunahing pump na malapit ng bumagsak ay nagsimulang bumaba ang ikot ng dahan-dahan. Unti-unting humina ang tunog at ang presyon sa buong network ay bumalik sa kontroladong antas. Kasabay nito, matagumpay na nakakonekta ang 2 pang substation sa Shadow Core na umabot sa kabuuang 7 puntos. Sa pangunahing control center, nagsimulang magbago ang tingin ng maraming opisyal ng iba't ibang bansa sa team ng Pilipinas mula sa pagdududa tungo sa hayagang paghanga. Ang ilang bahagi ng screen na dating pula ay naging amber at ang ilang node ay nagsimulang maging berde muli, tila mayroong dahan-dahang naglalagay ng dugo sa katawan ng rehiyon na ito. Sa oras na iyon, lumapit ang general na commander ng lugar kay Sarang. Siya ay isang matigas na tao, kakaunti ang salita, at halos hindi nagpapakita ng emosyon sa buong misyon. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahan siyang nagsalita ng may taos-pusong tinig. Akala namin kailangan namin ng mga eksperto mula sa malalaking bansa, ngunit tila ang kailangan namin ay ang mga taong hindi sumusuko sa mga limitasyon. Bahagyang ngumiti si Sarang.
Hindi siya sumagot ng may pagyayabang. Humarap lamang siya sa screen dahil may 5 huling punto pa ang naghihintay at bawat punto ay maaaring maging tagatukoy ng kapalaran ng lahat. Natapos ang ika-24 na oras kasama ang magandang balita, ang pansamantalang puso ng rehiyon ay nagsimula ng tumibok, ngunit walang sino man ang nakakaalam na ang pinakamabigat na krisis ay naghihintay sa susunod na mga oras. Tila hindi pa sapat ang sakuna, pinili ng kalikasan na dagdagan ang pagsubok sa isa pang antas. Sa ika-29 na oras, nagbabala ang weather station na isang malubhang sandstorm ang lumalapit sa pangunahing network area. Ang bilis ng hangin ay sapat upang halos maging zero ang visibility, maaring maapektuhan ang mga field communication tower, at ang paglalakbay sa mga kritikal na punto ay magiging mas mapanganib. Ang problema ay isa sa 5 puntos na hindi pa nakakonekta sa shadow core ay ang Central Switch Station na nasa gitna mismo ng landas ng bagyo at ang istasyong iyon ay may papel na parang tulay. Kung ito ay bumagsak, ang natitirang enerhiya ay hindi makadaloy upang pakainin ang 2 mahalagang desalination plant. Iminungkahi ng maraming opisyal na itigil ang field operation hanggang sa makaraos ang bagyo, ngunit tiningnan ni Sarang ang oras at agad na tumanggi. Kung hihintayin natin na makaraos ang bagyo, wala na tayong sapat na oras. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng mabigat na katahimikan dahil alam ng lahat na sinasabi niya ang totoo, ngunit ang pagpapadala ng tao sa gitna ng sandstorm ay hindi naiiba sa pagsasakripisyo ng buhay. Si Mang Dante ang unang nagsalita. "Ako na po ang pupunta. Sasama ako," sabi ni Hakim, dahil kailangan nating makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Samantala, humiling si Antonio na sumama sa team upang suriin ang istruktura kung may pisikal na pinsala. Diretsong tiningnan ni Sarang ang bawat isa sa team. Alam niyang handa silang lahat, ngunit ang pagiging handa ay hindi nagtatanggal ng panganib. Sa huli, sinabi lang niya, "Pumunta kayo, ngunit kailangan ninyong makabalik lahat." Umalis ang convoy sa gitna ng isang kulay dalandan na kalangitan. Ang hangin ay naghampas ng buhangin sa sasakyan na tila bala. Paulit-ulit na nawawala ang komunikasyon. Sa control center, tiningnan ng lahat ang coordinates sa screen na may kumakabog na puso. Nang makarating ang team sa Central Switch Station, ang larawan na ipinadala mula sa helmet cam ay nagpatinag sa mukha ng marami. Ang ilang panlabas na cooling panel ay nasira mula sa naipong vibration. Ang pinong alikabok ay dumikit sa contact set na nagdulot ng mabagal na pagtugon. Hindi na lang ito problema ng software. Ito ay isang kombinasyon ng kalikasan, materyales at oras. Ginamit ni Mang Dante ang isang espesyal na brush at high-pressure air upang linisin ang bawat contact point, habang ginamit ni Antonio ang pansamantalang sealant na gawa mismo ng team ng Pilipinas bilang kapalit ng standard seal na nasira. Patuloy na nagsasalin si Hakim ng mga utos, nakikipaglaban sa tunog ng hangin na halos sumakop sa lahat. Sa Central Hub, sinisikap ni Perla na panatilihing matatag ang signal ng shadow core, ngunit dahil sa bagyo ay nawawala ang impormasyon mula sa field. Kaya, kinailangan ni Sarang na gumawa ng isang malaking desisyon. Ikokonekta ba ang istasyong ito sa hindi kumpletong data o hihintayin na makatiyak ngunit may panganib na mawalan ng sobrang oras? Ito ay isang desisyon na walang magandang resulta. Mayroon lamang isang landas na mas kaunti ang panganib kaysa sa isa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at inalala ang aral ng kanyang ama noong bata pa siya. Hindi magsisinungaling ang makina kung naiintindihan natin kung ano ang kinatatakutan nito. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tiningnan ang lahat ng magagamit na impormasyon at sumagot sa wakas, ikonekta, ngunit gamitin ang pinakamababang sustain mode. Hayaan ang sistema na dahan-dahang magtiwala muli. Ipinadala ang utos sa gitna ng bagyo. Sa mga unang segundo, walang nangyari. Pagkatapos ay nagsimulang maging matatag ang graph ng presyon, tumugon ang pangunahing switch, at ang istasyon na inakala ng lahat na babagsak bago ang bagyo ay dahan-dahang bumangon. Sa sasakyan sa field, tumawa si Mang Dante sa gitna ng tunog ng hangin. Sa control center, maraming opisyal ng iba't ibang bansa ang nakatayo ng tahimik na tila hindi makapaniwala. Nanalo ang team ng Pilipinas sa krisis sa inhenyerya at sa sandstorm sa loob ng iisang oras. Matapos ang sandstorm, 2 kritikal na punto na lamang ang natitira, ngunit ang 2 ito ang pinakamapanganib dahil ito ang lalamunan ng buong sistema.
Ang una ay ang Main Power Load Coordination Station at ang isa naman ay ang pinakamalaking desalination center sa rehiyon. Kung ang dalawang puntong ito ay bumalik na gumagana ng sabay-sabay, ang buong sistema ay magkakaroon ng pagkakataong bumalik sa stable na kondisyon ng higit sa 80% kaagad. Ngunit ang problema ay hindi maaaring bumalik ang dalawang puntong ito ng sabay-sabay sa normal na paraan. Kung bubuhayin muna ang kuryente, ang desalination plant ay kukuha ng sobrang lakas. Kung bubuhayin muna ang desalination plant, ang pressure system ay hindi magiging matatag. Ito ay parang puso at baga na kailangang bumalik sa paggana ng sabay-sabay, ngunit ang bawat isa ay umaasa sa isa't isa sa lahat ng oras. Nakatayo si Sarang at tinitingnan ang diagram ng sistema at mas matagal siyang natahimik kaysa dati. Alam ng team na ito ang panahon kung kailan ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng pinakamabilis. Hindi lamang siya nag-iisip tungkol sa mekanismo, kundi tinitingnan niya ang buong sistema bilang isang napakalaking organismo. Bigla, kinuha niya ang panulat at gumuhit ng isang pahilis na linya sa lumang diagram. Hindi natin isa-isang gigisingin, sabi niya. Sabay nating bubuhayin silang dalawa. Ang konseptong ito ay napakadelikado dahil nangangahulugan ito ng pagsasabay ng electrical load, seawater, pressure, at temperatura ng sabay-sabay sa isang napakadetalyadong pagkakasunod-sunod hanggang sa antas ng segundo. Kung huli o maaga ng kaunti, ang pinsala ay maaaring bumalik ng mas malakas kaysa sa dati ng maraming beses. Tiningnan siya ni Perla at mahina siyang tinanong, "Sigurado ka ba?" Diretsong sumagot si Sarang, "Hindi ako sigurado, ngunit naniniwala ako na ito ang tanging pagkakataon na tatanggapin ng buong sistema ang pagbabalik." Ang pangungusap na iyon ay hindi isang kumpiyansa ng isang walang kapantay na bida, kundi ito ay ang katapatan ng isang tunay na inhinyero na nakakaalam ng panganib ng gagawin, ngunit naglakas loob pa ring panagutan ito. Sa ika-37 na oras, ang buong team ay nasa posisyon na tila isang orkestra bago tumugtog ng huling kanta. Nasa harap si Mang Dante ng mga makina. Binabantayan ni Perla ang mga command screen. Kinokordinahan ni Hakim ang mga opisyal sa bawat istasyon. Tinitingnan ni Antonio ang init ng materyales. At si Sarang ay nakatayo sa gitna ng silid na tila isang konduktor na walang karapatang magkamali kahit isang beat. Simula ng Phase 1, lumakatos ang utos. Nagsimulang buksan ang backup load. Ang presyon ng tubig dagat ay sinuportahan. Tumugon ang cooling system. Phase 2, nagsimulang tumanggap ng karagdagang lakas ang desalination plant. Nagsimulang alisin ang protective status ng pangunahing power station. Ang tunog ng maraming makina ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ito ay parang tunog ng isang higante na humihinga sa unang pagkakataon matapos matagal na pagkalubog sa tubig. At bigla, ang graph ng temperatura ng isang unit ay tumalon ng lampas sa inaasahan. Sumigaw si Perla ng babala. Kung lumampas pa ng 2 degree, puputulin nito ang sarili. Agad na nagpasya si Sarang. Iniutos niya na bawasan ang lakas sa isang panig at ilipat ang load sa isang backup line na dati ay walang sinuman ang nangahas na gamitin dahil luma na ito at mabagal ang pagtugon, ngunit naniniwala siya mula sa naipong data sa buong magdamag na kaya pa nitong tanggapin kung gagamitin sa napakaikling panahon. Sa sandaling iyon, halos huminto ang hininga ng lahat sa silid. Dahan-dahang bumagal ang mga numero at tumigil sa ligtas na antas. Walang nagsalita hanggang ang pula sa pangunahing screen ay naging dilaw at pagkatapos ay dahan-dahang naging berde, bawat punto, bawat linya, bawat lungsod. Ang mga himala ay hindi kailanman nangyayari mula sa panalangin lamang. Nangyayari ito mula sa mga taong nagtatrabaho, nang lampas sa kanilang limitasyon at gumagawa ng tamang desisyon sa isang segundo na hindi maaaring magkamali. Alas 5:05 ng umaga ng ikalawang araw, ipinakita ng napakalaking screen sa Central Control Center ang resulta na walang sinuman ang nangahas na asahan bago magsimula ang misyon. Ang Regional Power at Water Network ay bumalik sa buong emergency operational stability. Ang mga backup system na dati ay gumagana nang hindi magkakasabay ay nagsimulang magkaisa ng maayos. Ang mga desalination plant ay muling nakagawa ng sariwang tubig ng tuloy-tuloy. Ang mga pangunahing power plant ay huminto sa pag-indayog at ang presyon sa mga pipeline ay bumalik sa ligtas na antas sa halos lahat ng node. Walang pumalakpak sa unang segundo dahil marami ang hindi pa rin makapaniwala na nangyari ito. Pagkatapos, isang opisyal ang tumayo.
tumingin sa screen ng paulit-ulit bago magsalita ng may nanginginig na tinig, bumalik na. Ang mga salitang iyon ay tila nagpakawala ng lahat ng emosyon sa silid. Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang hiyawan. Nagtayuan ang mga tao mula sa iba't ibang bansa upang magkamayan, magyakapan. Ang ilan ay halos lumuha dahil sa loob ng nakaraang 2 araw, nabubuhay sila sa isip na isang historical na sakuna ang tiyak na mangyayari, ngunit ngayon, 10 inhinyero mula sa Pilipinas ang nagbago sa landas ng kinabukasan ng buong rehiyon. Nagsimulang dumating ang mga larawan mula sa iba't ibang lungsod. Nagpatuloy na ang supply ng tubig mula sa mga freshwater plant. Inalis ang emergency measures sa mga urban area na naghahanda para sa water rationing. Ang mga pangunahing paliparan ay bumalik sa full operation at agad na tumugon ng positibo ang merkado sa mga senyales ng stability. Ang general na commander ng lugar ay lumapit kay Sarang sa harap ng lahat. Nakatayo siya ng tuwid tulad ng isang ganap na sundalo bago hawakan ang kanyang dibdib at dahan-dahang sinabi, "Sa ngalan ng mga taong hindi mo kilala, ngunit ang kanilang buhay ay iniligtas mo, hindi namin malilimutan ang ginawa ng iyong bansa ngayon." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid ng may paggalang. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang direktang makipag-ugnayan ang mga pinuno mula sa iba't ibang bansa. Ang ilan ay gustong magpasalamat, ang ilan ay humingi ng talakayan tungkol sa long-term engineering cooperation at ang ilang bansa ay humingi pa ng tulong sa team ng Pilipinas upang suriin ang kahinaan ng kanilang infrastruktura. Dahil ang nangyari ay nagpatunay na ang kakayahan ay hindi nakasalalay sa laki ng bansa, kundi sa karunungan, disiplina at puso ng mga nagtatrabaho. Agad na naglabas ng balita ang media. Ang mga headline sa halos lahat ng ahensya ay nakakagulat na magkakatulad, mga inhinyerong Filipino nagligtas sa krisis sa gitnang silangan, 48 oras, ang mundo ay naghintay ng himala mula sa Pilipinas. Ngunit sa isang sulok ng control center, dahan-dahang umupo si Sarang, tila naaalala lamang ng kanyang katawan kung gaano siya kapagod. Tiningnan niya ang kanyang lumang helmet na nakalagay sa mesa. Marami nang nadagdag na gasgas, bakas ng buhangin at mancha ng langis. Lumapit si Perla at umupo sa tabi niya. Tumawa ng mahina. "Kuya, alam mo ba ngayon ang buong mundo ay nag-uusap tungkol sa atin?" Mahina ngumiti si Sarang. "Magaling, hayaan mo na maalala nila ang gawa, hindi ang pangalan." Muling natahimik ang mga nasa paligid niya. Dahil sa oras ng tagumpay, hindi niya iniisip ang reputasyon. Iniisip niya ang tungkulin. At iyon ang nagpatindi sa tagumpay na ito. Ito ay higit pa sa pag-aayos ng sistema. Ito ay isang pahayag sa mundo na ang Pilipinas ay maaaring hindi ang pinakamaingay na bansa. Ngunit kapag kailangan ng mundo ang isang taong kumikilos, ang mga Filipino ay hindi kailanman tumatalikod. Matapos ang 48 oras ng misyon, hindi lamang bumalik sa paggana ang network system ng rehiyon, kundi nagkaroon din ng bagong layer ng kaligtasan na dinisenyo ng team ng Pilipinas bilang pansamantalang pamana. Ang Shadow Core, na orihinal na nilayon upang maging emergency bridge lamang, ay nagpatunay na ito ay isang prototype ng isang bagong konsepto sa pamamahala ng malalaking interconnected infrastructure. Ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa ay nagsimulang mag-aral kung paano ginawa ng team ng Pilipinas ang isang bagay na wala sa mga aklat. Ang sagot ay hindi palaging nasa pinaka-advanced na kagamitan at hindi rin nasa napakalaking budget, kundi nasa 3 simpleng bagay na mas dakila pa. Ang pakikinig sa aktwal na sitwasyon sa field, ang pag-iisip na nag-uugnay sa buong sistema, at ang lakas ng loob na tanggapin ang responsibilidad sa paggawa ng desisyon sa isang sitwasyon kung saan walang sinuman sa mundo ang nangahas tumanggap. Sa isang impormal na seremonya ng pasasalamat na ginanap ng simple, nakahanay ang mga senior official mula sa maraming bansa upang batiin ang team ng Pilipinas. Ang ilan ay nagbigay ng tradisyonal na kasuotan, ang ilan ay nagbigay ng commemorative medal, at ang ilan ay mahigpit na nakipagkamay ng walang sinasabi. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang salitang salamat ay maaaring masyadong maliit. Sinabi ng isa sa mga ministro ng enerhiya sa harap ng media, "Humiling kami ng tulong mula sa Pilipinas dahil kailangan namin ng mga eksperto, ngunit ang natanggap namin ay mga tunay na kaibigan sa oras ng krisis." Mabilis na kumalat ang pangungusap na iyon sa buong mundo. Nang bumalik ang team ng Pilipinas sa kanilang bayan, walang mahabang red carpet, walang magarbo na palabas. Mayroon lamang pamilya, mga kasamahan sa trabaho,
at mga opisyal na naghihintay upang salubungin sila ng may pagmamalaki. Nakita ni Sarang ang kanyang ina na nakatayo sa pinakadulo. Hindi niya naiintindihan ang pipe system o ang shadow core, ngunit nang makita niya ang kanyang anak na bumaba mula sa eroplano, ngumiti siya ng may luha tulad ng lahat ng ina sa mundo, na alam lamang na ang kanyang anak ay gumawa ng malaking bagay para sa iba. Sinubukan ng mga mamamahayag na tanungin siya kung ano ang sikreto ng tagumpay. Huminto sandali si Sarang at sumagot ng isang maikling pangungusap na kalaunan ay naging sikat sa buong bansa. Hindi po kami gumawa ng himala. Hindi lang namin hinayaan na manalo ang imposible sa pagsisikap ng tao. Ang mga salitang iyon ay sumasalamin sa puso ng buong kwento. Dahil sa katotohanan, ang himala sa loob ng 48 oras ay hindi nagmula sa iisang tao lamang, kundi mula sa isang maliit na team na naniniwala sa tungkulin, mula sa karunungan na lumago mula sa aktwal na trabaho, mula sa pagiging Filipino na hindi sumusuko sa mga limitasyon, at mula sa pagkilos sa isang segundo kung saan ang buong mundo ay nag-aalangan pa rin. Mula noon, hindi lamang naalala ng 22 bansa ang Pilipinas bilang isang kaibigang bansa, kundi bilang isang lupain ng mga taong nakalikha ng mga solusyon kahit na hindi pa nakikita ng mundo ang labasan. At sa gitnang silangan, isang kwento ang patuloy na ibinabahagi ng tahimik, ang kwento ng isang gabi kung kailan ang buong regional system ay muntik nang bumagsak bago lumipad ang isang inhinyero mula sa Pilipinas upang lumikha ng isang pansamantalang puso upang ito ay muling tumibok. Hindi lang ito tagumpay ng inhinyeriya, hindi lang ito tagumpay ng isang bansa, kundi ito ay tagumpay ng tapang, karunungan at ng tao na nanindigan sa harap ng sakuna at nagsabing, hindi pa tapos hanggat patuloy tayong kumikilos.